Pista ng Panata. Sa bawat bayan sa Pilipinas, ang pista ay higit pa sa isang pagdiriwang. Ito ay isang pagpapakita ng pananampalataya, pagkakaisa at pagmamahal sa patron ng komunidad. Sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang mga tradisyon at paniniwalang ipinapasa-pasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa Barangay 19 Purok 8, Bacaka, Davao City, taon-taong muling nagtitipon ang komunidad upang ipagdiwang ang kapistahan. Isang pagdiriwang na hindi lamang nagbibigay ng saya, kundi nagbibigay rin ng pananampalataya at pagkakaisa ng bawat isa. Bago pa man sumapit ang araw ng kapistahan ay nagsisimula na ang paghahanda. Isa-isang isinasabit ang makukulay na banderitas na tila ba nagbibigay buhay sa bawat sulok ng komunidad. Sa bawat kulay na irinawagayway ng hangin, makikita ang pananabik ng pag-asang hatid ng pagdiriwang. Sa pagkakataong ito ay ating papakinggan ang panayam mula sa barangay na ito. Kinsa po ang patron sa inyong pong komunidad at kung paano po nagsimula ang pagdiriwang ng pista diri po? Sa Isidro lang ang patron, tapos ang kanang year yun nagsugod ang piyesta ba ng mga 1990. Ako sure ha, pero 90. I bet. 6 months siguro or 97. Wala pa may ato dari na po ito sa 57. Ano po ang mga pangunahing tradisyon o gawain na sinasagawa tuwing pista po ng San Isidro? Since fiesta siya, celebration siya, in connection with the patron saint then. Ano pong paniniwala ng mga tao tungkol po sa patron at sa pagdiriwang po ng pista? Siyempre, ang mga patron saints sa napili siya na patron saint Teresa ng JPK since this place was farm field before. So, San Isidro Labrador is patron saint of farmers. Main patron saint sa mga farmers, although patron saint po siya sa mga youth, pero sa farmers field siya. So most of this place before was a farm field, so that's why the leaders before, or the elders, or the one started the community, they decided to choose the San Isidro Labrador. So San Isidro Labrador is a patron saint for farmers. He was a simple farmer from Madrid, Spain. So ang iyang ginahimo before is kanang naging patron siya is kanang dedication niya sa iyang pagtuo. So nag-adto siya sa simbahan before siya mato sa farm field niya. Then na time na kanang ginauna man niya ang simbahan mag-serve, for example maglimpyo. Then sa iyang farm field kay ginasaway siya sa iyang mga kauban sa una. Kaya nang wala ko ginabuli siya, kaya wala daw siya kanang something na wala dapat unahon niya yung trabaho niya. Pero wala sila kabalo, nagtabang ang Ginoo sa iya pinano sa pagpadala sa mga anghel. Para dito siya farm field mag-araro. Then mo siya ang ni San Isidro Labrador, na si San Isidro, then na ay angel, then na ay kanang kalabaw ba na or baka na nag-aararo. So mo na siya ang iyahang statue niya. So mana siya pag makita nimo ang among siya. Then ang tradition po namo diri is namin mga liga every fiesta. Then tapos na yung mga culmination every on the 15th night sa May. So na yung mga presentation, pa-contest, for example, singing contest,
dancing contest, then aside po mga pageant para sa mga mama or mga batanon na lalaki o batanon na babae, then napod may mga reyna-reyna para sa mga bata. So aside po nami mga pa-zumba before, So daghan siya daghan siya mga activities. So mag-depend siya kay ano mang group, unsa ka active ang mga group. So sila man ang nag-organize anong mga event. So liga sa basketball, liga sa volleyball. po, ano po ang wika na ginagamit po in meeting such as fiesta po? Ang ginagamit ko is Bisaya, tapos Tagalog. Local. So, local lang siya matot lang. Tagalog, dili kayo di ay, sorry, more on Bisaya, din tapos English kay sa tinuod lang, bro, mag-Tagalog. Sa tinuod lang, mas dali lang yun sa Oh, akong so English. English ito. And na po ba yung mga wordings nga naipakahulugan in terms of in fiesta po? Sa fiesta, usually pag may fiesta, mingon magitag vivas in ana. So we're lang same po sa upan, like sa Santo Niño na Viva Pit Senior. Sa mo lang is Viva Senior San Isidro Labrador. So mabuhay man ang Viva, di ba, life mo. So mao na siya ang word usually na ginano. Then another one is ang pagkasimple ni San Isidro Labrador as a farmer, wala siya gina-relate sa amo ang kinabuhi dari. Dili kay tungod mga farmer ni, but also for example sa mga nagsugod ani na tubig, daghan din silang farmer doon. Nag-check ka naman Na siya historical. historical ano. So mao na siya ang pagka-farmer, pagka-simple lang, ordinary na tao. Na even though na you are an ordinary person, you don't need a big position or higher position or knowledge or education, higher than education to serve God. Ano siya. And it also to become a saint. So it doesn't mean you need to have a higher education, you don't need to be a leader, some kind na position. So it's ano din siya kanang pa-position na pinaka. Bakit po mahalagang mapanatili or ma-feel ka po ng mga salita na ginagamit sa fiesta po? Importante siya kay para to communicate with the people. Kay lain man pud kung magsige lang kunyari lang kanang sa Tagalog lisod man jud siya jud sa i-relate kay aside sa kanang ang magstorya maglisod pud, then at the same time mura gay somehow na kanang lisod ka maki-connect sa mga tao gani. So dapat nambod jud siya connection jud. So bantog panatilihon jud tong mga language o local na language. So ano po ang pinakamalaking pagbabago sa pagdiriwang ng pista noon kumpara po sa ngayon? Kanang mga larong fiestang Pinoy. So nawala na siya. Gamay na lang nabilin unlike sa una na ay kanaging magkat-kat sa kawayan. May mantika. Mantika. Then tapos sa una na remember na ko nagpagukod pud sila og kanang baboy gani. Masking na Muslim community ng kilid gud nato namo dari. So wala na siya kaayogi wala siya napadayon. Ang napadayon lang jud is kanang kung sa ginabuhat sa chapel kanang mag-novena, mag-rosary, then tapos mag-9 misa every fiesta. So kana siya napadayon jud siya. Inyo pong palagay, paano po pinapahalagahan ng mga kabataan ang tradisyon at paniniwalang ito sa kasalukuyan? So gina-value jud siya sa mga kabataan kay since pinaagi sa pag-organize sa mga event. So sila jud ang nanguna. So ano po ang dapat natin gawin o ng inyo po ng komunidad upang mapanatili ang tradisyon at paniniwala tungkol sa patron at sa pista po? Lang siya, import lang ang knowledge sa atong mga youth. Dili sa mga youth, dili sa mga bata since ang mga bata din is our future. So dapat ipadayon lang siya, dili siya dapat stop. So as kanang isa sa mga member diri sa GTV, pahalagaan siya pinaagi sa kanang pag-share sa itong knowledge sa mga pagkatalunan na ingani dapat ang fiesta, ingani dapat ang inyong himuon. So mura po naging advisor po and at the same time dapat i-support po ninyo po sa itong mga event.
ano po ang inyong mensahe sa susunod pa pong henerasyon tungkol sa kahalagahan ng ating patron, pista at tradisyong kaugnay nito po? Ano lang, yung mensahe is pagpatuloy lang kung ano yung nasimulan noon. Although may mga evolution na gagawin, like for example, noon may mga larong piyesta, ngayon wala naman siya, pero nagapadayon niya siya in different ways, like parlor games, ng mga modern na siya. So dapat na Japon siya, pero although mag-evolve lang jud siya. So kanang pahalagan yun nato ang atong fiesta, and pinaagi pud sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay kung wala ang atong pagtuo sa ato ang Ginoo, wala pud atong pagtuo sa atong patron saint na si San Isidro Labrador.